Well mga kapopong, kumusta? At ngayon naman itatalakayin natin yung isang tanong ng kapopong natin sa kung totoo daw ba yung nakita niya sa isang music video na kung saan ay may eksena dito ang asawa ni Kobe Bryant na talagang masasabi nating hindi pwedeng panoorin ng mga kabataan na mamaya ay ipapakita ko sa inyo. At dagdag pa sa katanungan ng kapopong natin sa kung ito daw ba yung naging dahilan sa kung bakit ayaw ng mga magulang ni Kobe dito kay Vanessa? Well, siguro gusto mo na ring malaman ito so wag na natin patagalin pa at simulan na natin. Well, straight to the point na agad tayo mga kapopong doon sa katanungan ng kapopong natin. Honestly mga kapopong, medyo matagal ko na ring alam to. And yes mga kapopong, yung tinatanong ng kapopong natin kung si Vanessa nga ba itong nasa music video na ito ay talagang totoo nga mga kapopong. At 100% siya nga ito. Noong mga panahon kasi hindi pa magkakilala itong sina Kobe at Vanessa, ay ang pagmumodelo na talaga ang isa sa mga ginagawa ni Vanessa upang kumita ng pera. Well, ito yung mga panahong high school pa lamang ito tulad ng larawang iyong makikita, na kung saan ang edad pa lamang ni Vanessa dito ay around 16 to 17 years old pa lamang. Inamin naman ni Vanessa na siya nga ito, at inamin din niyang hindi talaga pwede sa mga kabataan ang eksena niya dito. Actually, medyo nagulat din ako nung una ko itong nakita na sa murang edad pa lamang ni Vanessa ay marunong na agad siyang umeksena ng mga ganitong galawan. Subalit laking pasalamat pa rin ni Vanessa dahil kung hindi niya ito ginawa ay hindi niya mapapangasawa itong si Kobe Bryant. Yes mga kapopong, dahil habang ginagawa itong music video na ito ay nasa parehong location din itong si Kobe Bryant. Well, noong makita nga ni Kobe sa personal yung mga kaakit-akit na galawan nitong ni Vanessa, ay parang na-magnet itong si Kobe sa kagandahan nitong ni Vanessa noong mga araw na yun. At hindi na ito pumayag na hindi makuha ang number at detalye nitong ni Vanessa. Hindi naman nagdalawang isip itong si Vanessa na ibigay ang kanyang detalye dito kay Kobe. Well, isipin nyo na lang kasi na itong mga panahon na ito ay sobrang sikat na ni Kobe Bryant at kumikita na agad ito ng milyong-milyong dolyares. Marami tuloy na mga tao ang napaisip ng negatibo kay Vanessa noong mga panahon na ito, na may mga nagsasabing hindi na din talaga papakawalan ni Vanessa itong si Kobe Bryant dahil sa kasikatan nito. Subalit unfortunately ay dito na nga rin mga kapopong nagsimula yung galit ng mga magulang ni Kobe dito kay Vanessa. Well, ganito kasi ang tunay na dahilan dyan. Ang kauna-unahang nagalit dito kay Kobe ang kanyang tatay. Especially nung malaman nito na ang dinedate pala ng kanyang anak may lahing Latina-Mexicana. Ayaw kasi ng tatay ni Kobe na malahian sila ng ibang kulay. At gusto niyang mapangasawa ng anak isang African-American. Subalit noong nagpropose at nagdesisyon itong si Kobe na magpakasal dito kay Vanessa, mas nagalit ang mga magulang ni Kobe dahil sa desisyon niyang ito. Na ito nga din yung naging rason kung bakit hindi umattend ang mga magulang ni Kobe sa kanyang kasal. Binanggit ng tatay ni Kobe na buhay niya yun at wala na kami magagawa para sa kanya. At tapos na rin ang trabaho namin bilang mga magulang para sa kanya. well, bigla tuloy ako nalungkot dahil sa statement ng tatay ni Kobe na ito. At talagang mararamdaman natin na talagang may galit pa rin siyang nararamdaman dito sa kanyang anak na si Kobe. Well, hindi lang yan mga kapopong. Dahil alam mo bang simula noong nagpakasal itong sina Kobe at Vanessa, ay halos ilang taong ding totaling walang communication itong si Kobe sa kanyang ama, na actually kahit ipinanganak na ni Kobe ang kanyang panganay na anak, ay hindi man lang ito dinalaw ng tatay ni Kobe Bryant. Hay. At bumalik muna ulit tayo kay Vanessa. Well, kung napanood niyo yung memorial ni Kobe noong February 24, ay marami talaga ang nalungkot dahil sa nakita at nalaman nilang hindi pa talaga ayos sina Vanessa at mga magulang ni Kobe. Well, siguro hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga tanggap ng mga magulang ni Kobe itong si Vanessa. Especially ang pagkatao nito. Bukod dyan mga kapopong ay malaking palaisipan rin ang magiging desisyon ni Vanessa sa kung mag-share ba itong si Vanessa ng mga naiwang yaman ni Kobe sa mga magulang nito. Actually may isang comment akong nabasa na ongoing na daw yung pag-transfer ng halos lahat ng naiwang yaman ni Kobe dito kay Vanessa, na halos nga $500 to $600 million. O sa pera natin ay approximately 27.5 billion pesos. Yes mga kapopong, as in letter B, billion. Well, actually meron din naman naiwan itong si Kobe para sa kanyang tatlong naiwang anak. Subalit hindi pa nila makukuha ang kanilang mga pera galing dito kay Kobe dahil wala pa sila sa tamang edad. Maraming mga netizen din ang medyo nagalit o naging negatibo dito kay Vanessa
Dahil noong February 24 doon sa memorial ni Kobe ay hindi man lang nito ni-recognize o binanggit yung mga magulang ni Kobe nung nasa stage siya. Subalit may mga nagtanggol rin naman dito kay Vanessa at sinabing ninais talaga ni Vanessa na hindi talaga ito gawin. Dahil kung binanggit o ni-recognize niya yung mga pangalan ng mga magulang ni Kobe dun sa kanyang speech ay baka maging negatibo pa ito para sa mga magulang ni Kobe. O baka isipin nilang, hindi naman ito totoo at wala naman sa puso ang kanyang mga sasabihin. Well, kung ito man ang naging totoong dahilan ni Vanessa sa hindi pagbanggit sa mga pangalan ng mga magulang ni Kobe, ay para sa akin ay mas mabuti na rin nga ito. Dahil may kasabihan nga tayo, less talk, less mistake. At mas mabuti na lang siguro kung kakausapin na lang ni Vanessa itong mga magulang ni Kobe ng personal at pribado. At upang matapos na rin yung halos 2 dekadang hindi nila pagkakaunawaan. Well, minsan ay napapaisip din ako na hindi ko rin talaga masisi ang mga magulang ni Kobe na magalit dito kay Vanessa. Especially noong bago pa lang niyang nakilala itong si Kobe. Dahil kahit sino naman sigurong magulang ay mapapadalawang isip kung ang karelasyon ng kanilang anak ay lumalabas sa mga music video na talagang hindi pwedeng panoorin ng mga kabataan dahil sa mga moves na kanyang ginagawa. Subalit pinatunayan naman ni Vanessa na hindi naman talaga ito ang profession o trabahong kanyang ninanais at ginagawa lang niya ito upang suportahan ang kanyang pag-aaral. Well, sa ginagawa naman na ito ni Vanessa ay malalaman mo rin kung gaano siyang kasikap sa buhay upang matupad ang kanyang mga pangarap na kahit sa murang edad ay gumagawa na agad ito ng mga paraan upang makatulong sa kanyang mga magulang at para sa kanyang sarili rin na minsan ay kahit hindi maganda sa mata ng iba tulad na nga noong paglabas niya sa music video ay pilit pa rin niyang gagawin upang matupad ang kanyang mga pangarap. Actually mga kapopong, pwede rin nating masabing isang biyaya na rin itong makilala niya si Kobe Bryant na siguro ito na yung pinakamagandang result ng kanyang natanggap dahil sa kanyang pagsisikap. Ganun pa man mga kapopong ay umaasa pa rin ako na one of these days ay makikita o mababalitaan nating unti-unti nang nagkakaayos itong sina Vanessa at mga magulang ni Kobe. At sana huwag nang humantong pa sa korte yung tungkol sa mga maiiwan na yaman ni Kobe. Well, kayo mga kapopong, ano ang masasabi nyo sa asawa at sa mga magulang ni Kobe? At kanino ba kayo pumapanig? I-comment lang sa baba at ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito ng inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. Ang 2 videos na makikita nyo sa bandang huli ng video ito ay 2 lamang sa mga videos na ginawa ko dito sa akin channel. Na kung may panahon ka ngayon ay panoorin mo rin dahil alam kung marami kang matututunan at malalaman dito. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!